You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Ito po yung ating pong series, no? Practice Radical Love. Pakisabi nga ulit sa katabi nyo, Practice Radical Love. Ito po ay importante sa atin sapagkat ito po yung pinapahalagahan ng ating pong movement, itong CCF. Dahil itong pinapahalagahan ng Diyos. So if you still remember, this is our core values. Kaya po isang acronym po yan. Loving God, loving others. Of course, if we love God and if we love others, we are to obey God's word and His appointed authorities. And we must be willing to volunteer God's treasure, time, and talent. Yung pong letter E, next week, yun po sisimulan na natin pag-usapan. But for the meantime, tayo po'y tumungo at pag-isipan natin ito ng mabuti. Ano ho? At tingnan niyo po kung bakit napaka-importante ho itong love na ito bilang kabuuan. Sabi ho ng Bible, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Sa madalit salita, dahil mahal tayo ng Diyos, God wants us to love one another. In fact, yung ating pagmamahal sa ating kapwa, yan ang katibayan na talagang tayo po ay kabahagi sa pamilya ng Diyos. If you are asking, Christian ba ako? Totoo ba akong tagasunod ni Jesus Christ? Ang chichikin nyo lang ho, mahal ko ba ang kapwa ko? Mahal ko ba yung katawan ni Kristo? Mahal ko ba yung, andito ba ako para maglingkod para sa kanila? So, ngayon ito po, nasisiyahan po ba kayo sa nangyayari po sa Pilipinas? Yung totoo lang ho. Katulad na balitaan nyo kanina, nakita nyo, ang daming na-involve sa drugs, ang daming yung daming mga krimen na nangyayari. Nasisiyahan po ba kayo? Sino sasabing hindi? Pakita sa kamay. Okay. Yung iba, hindi ko natatanungin kung nasisiyahan kayo. Basta marami ang hindi nasisiyahan. Now, gusto nyo po ba na may pagbabagong maganap sa Pilipinas? Amen. Ngayon, kung sino ho yung gusto, pakitaas kaling kamay na may magbago na sa Pilipinas, naku, salamat sa Diyos. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang susi. Yun ang magandang balita. Alam niyo kung bakit? Dahil meron po tayong magagawa. Now, gusto ko lang hong i-depress kayo ng konti para maintindihan ninyo. Sabi ho ni Rizal, ang kinabukasan daw ng bayan ay ang kabataan. Sabi, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sabi ko nga, hindi ho yan totoo. Tingnan nyo kung bakit. Ang Pilipino daw ho sa ngayon, yung mga youth, ito lang po sa isang area lamang, sa pornografiya. Tayo po ang number 1 sa pinakamahabang panahon na ginugugol sa pornografiya. Sa Pilipinas ho yan, mga youth. Okay? Yun ang ayon sa statistika. Isa sa 3 involved na. Dahil nga sa tindi ho ng viewing sa pornografiya, obviously, naapektuhan po lalo ho yung sexual drive ng mga bata. Kasi nag-aapoy ho yan, lalo na sa kabataan, pagdating ng mga youth na yan eh. Kaya ho, isa sa bawat 3 ay na-involved na po sa premarital sex. Hindi pa ho kasal. Hindi na ho nila nagalang pati ang kasal. Ngayon, magulat po kayo, hindi ho lang yan sa mga hindi kumikilala kay Jesus Christ. Maging sa mga nagsasabing Christian sila, ay involved dyan. Okay, wag mong tingnan yung katabi mo. Wala dito. Sana. Di ba? Eh sabi ganoon, isipin ninyo, 1.4 million na ang edad ay 15 hanggang 19, nanay na. Yung iba nga, wala pang asawa yon. Nagkakadinyan tayo. Yan ho nangyayari. At itong isang pinakamalungkot, 62% ng bagong mga kaso ng HIV ay nasa mga kabataang edad 15 hanggang 24. Nagkakadinyan. At 82% ng mga yan ay dahil sa lalaki. Nagkakandidihan tayo. Ngayon, ito pa po. 4 na po, dahil nga, siyempre, iba ho, sa sobrang hirap, sa gulo ng isip, 40% nagkakaroon po ng tendency na magpatiwakal. Yan ho ang ating kalalagayan. Kaya ako naniniwala na ang pag-asa ng bayan ay hindi ho yung kabataan, kundi yung tamang kabataan, yung meron pong matuwid na landasin na kabataan. Kasi kung ganito rin ho yan, lalong lalala ang ating sitwasyon. Tama ba? Ngayon, anong ating solusyon? Sabi ni Kristo that you are the salt and light of this world. Kaya, yung katabi mo na kumikilalang siya kay Kristo, yan ang pag-asa.
Pakisabi mo nga, pakigising mo sa ikaw ang pag-asa. Kasi tingnan ninyo ikaw ang asin. Ang asin, yan ang pumipigil sa kabulukan. Di ba? Ikaw ang, hindi lang asin, ikaw ang liwanag. Kaya yung church ang pag-asa. Ang problema, nakalimutan ng church kung ano yung role niya. Kaya nagulat ako isa sa mga aklat na mga nabasa ko na noon. Nagulat ako, naglabas sila ng statistika na ito daw ang tingin ng mga wala sa church. Yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi sumusunod kay Jesus, itong tingin nila sa mga Christian na kapareho natin. Quote and quote, ito sabi nila, hipokrito. Masyadong nakafocus na ma-convert ang tao para maging kapareho nila. Galit sa mga homosexual. Lagi na lang, hindi sila ma-expose sa tao. They were so-sheltered. At minsan ang motibo nila, napaka-political. At napaka-judgmental. Paano na sila maniniwala sa atin kung ganitong tingin nila sa atin? Nakuha ninyo? Kaya kailangan nating bumalik sa totoong pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Love radically. Anong ibig sabihin? Balik tayo sa ugat ng totoong pag-ibig. Ano yun? Serve others. Pakisabi sa katabi mo, serve others. No? Hindi tayo nandito para husgahan ng ibang tao. Hindi tayo para dito para kutsain sila o kaya sabihin, ang sasama ng ugali niya. Wala kayo ang kasiraan ng bayan. Hindi lang ganun. Nandito tayo para tulungan ang bawat isa. Tulungan at pagsilbihan ng bawat isa upang tayo ay umayos. Kaya tayo po yung inaasahang pagbabago na iyon. Kaya nga po, sabi ng Bible, gusto kong iligay nyo sa isip nyo to. Dahil tayong asin at ilaw ng salibutan, we are an army enlisted by God to search and destroy the terrorism of wickedness in this world. Kabahagi ka sa army na yon upang hanapin at talagang tulungan sila. Nasusura. Hindi natin sila masisira by killing them. Hindi yun ang issue. We can only destroy them by allowing them to experience the real righteousness that comes from Jesus. That you and I will exemplify. Amen po? Parang pahina ng pahina, no? Kanina, amen! Amen! Ulitin ko. Tayo ho yun. In-enlist tayo ng Diyos. Hindi natin pwede asahan ng ibang tao. Tayo ho yun. Kaya nga naniniwala po ako that Christians, we are the ice-cold water in the heat of summer. Sa tindi ng init na ito, ang pag-asa to be refreshed. Christians dapat yon. If they know how to serve, if Christians know how to serve others, naku, nakakapagbigay ginhawa po yun sa init nating nararanasan. Okay ba yun? Sabihin mo, ice-cold water ka ha? No, hindi ice candy. Ice cold water. Kasi pag ice candy, mauuhaw ka ulit. Okay? Now, tuloy tayo. Kaya serving one another serves as a mirror to reflect what others neglect. Pag-ulitin ko, pag tagsilbi na tayo sa iba, bigla ho para tayong mga salamin na pinapakita sa iba yung kung ano yung hindi nila ginagawa. Okay ba yan? Tingnan niyo po, ang bansang Pilipinas, itong malaki nating problema. We don't really understand what it means to serve one another. Para tayo yung asawa, nagpa-check up kasi yung asawa pong lalaki may sakit. Di kinausap ng doktor yung asawa niyang babae. Sabi niya, Mrs., kailangan tayo mag-usap. Yung asawa po ninyo, wala silang katulong ha, kasi talagang silang dalawa lang. Ang asawa po ninyo, 3 linggo lang, mamamatay ho yan. Bakit? Malalaho ang kanyang lagay. Pero meron hong pang pag-asa. O ano po ang gagawin? Kailangan ipaghanda nyo lang siya ng maayos na pagkain. Yung healthy ba? Yung titiyakin nyo lang, mga salad, iba trabaho yun ha? Pero yun, paghanda nyo siya ng maayos na pagkain. At huwag nyo siyang bibigyan ng sama ng loob. Huwag nyo siyang aawayin. Titiyakin nyo lang na lagi siyang masaya. At yung bahay dapat spotless, walang dungis, wala mang anumang dumi para hindi siya makasagap ng anumang mikrobyo para maiwasan siyang mamatay agad. Ganun po ba, Dok? Wala na ba ibang paraan? Yun lang, Mrs., yun lang. Pero yun ang pag-asa natin. Okay? Opo, Dok. Labas na ho yung Mrs., malungkot. Sabi niya, sweetheart, ba't ang lungkot mo? Masama ba ang lagay ko? Oo. 3 linggo lang, patay ka. Hindi mo lang sinabi may pag-asa. No, hindi niya sabihin, yan tayo.
ayaw nating magsilbi. Tama ba? Gusto natin tayo pinagsisilbihan. Sino ba naman? Gusto natin tayo yung parang, kailangan ko to, kailangan ko yan, ganyan tayo. Okay po ba yan? Kaya, tingnan nyo, kaya ito pong bagay na ito, para sa Christian lang. Bakit? Kung naalala nyo, sabi ng Bible sa Romans 12, kung naalala nyo, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Now, let's continue. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Now, kung naalala ninyo, bago sabihin ni Paul yan, kung naalala ninyo, babalikan ko lang konting review. Last week, sabi natin, we are to vote into a D group. Bakit? Kasi sabi natin, nung nagkasala ang tao, we began to reject each other. Bagamat ang design natin is to relate with one another. Ang ating design is to, kaya sabi ng Bible, hindi sa Bible yun, no man is an island. Kasi yun ang design natin. We were designed to relate. Kaya nga, lahat ng tao, magsusuot ng maskara, makasali lang, that they would sense that they belong. Tama? Ang problema lang, because of sin, napaka-self-centered ng bawat isa, ang iniisip niya, tanggapin mo ako, pero hindi garantiyang tatanggapin kita. Yun ang idea. Kaya ang isip ng tao, naku, kanya-kanya tayo, pero kailangan mo akong mahalin at tanggapin. Kaya nga ang tao, they become more isolated from each other. Ngayon, ganda ng ginawa ng Diyos. When God saved us, He gave us, Jesus Christ died for us, showed us how to accept, how to love. Kaya sabi ng Bible, now that you are forgiven, now that you belong to the body of Jesus, anong ginawa ng Lord? Now that you have experienced His mercy. Ang nangyari, ito na. Through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think. Kasi ang utak ng mundo, ako ang sentro. The government must serve me. Yung mga tao sa labas, they must serve me. Yung asawa ko, dapat ako ang iniintindi. Laging ganun ang utak ng tao. Sa church, lagi natin isip, ganito ba? Kasi silang mag-asikaso sa akin. Lagi natin iniisip yan. Bakit bawal ang pagkain sa loob? Hindi ba nalalaman nagugutom ako? Naku, ano niya sabihin? Lahat yun, pasentrong sarili. And sabi ng Lord, don't think of yourself highly than you should ought to think about yourself. Bakit? Kasi hindi, you are not just meant for yourself. Ang sabi ng Bible, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. Lahat tayo binigyan ng kaloob ng Diyos. For what purpose? Sabi niya, for just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. Yung madalit salita, bawat isa sa atin, we belong to each other, if we belong to Jesus. Nakakadinig yan? If you believe that you belong to Jesus, we belong to each other. Okay po ba? O, pakisabi sa katabi mo, we belong to each other. Okay? Tayo. So, may ibig sabihin, bawat desisyon ng buhay ko ay kasali ka diyan. Kapag dinesisyonan kong matulog ngayon, hindi ako nagbibiro. Kasama ka dito. Pansinin nyo, pag sabi mo sa katabi mo, ay, hindi ka makasalta. Napansin niyo ba yan? Naku ninyo, apektado yung kasama mo. Yung iba naman, yung kasama mo, ano ka ba? Nakatingin si pastor. Huwag kayong mag-alala. Medyo lumabo na yung mata ko. Hindi ko na nakikita masyado. Aninag na lang. Actually, mga mata nyo, hindi ko na napapansin na nakadilat kayo, nakapikit. Sa totoo lang, hindi ko na masyado nakikita. Dati, talas ang mata ko kahit malayo dun. Nakikita ko. Ngayon, parang tingin ko lahat kayo nakapikit. Siguro kapal nung yung pilik mata. Di ba? Tuloy tayo, girl. Tuloy tayo. Sasabi niya, since we have gifts that differ according to the grace given to us, look at the words, each of us, walang exempted, each of us is to exercise them accordingly. For example, in prophecy, according to the proportion of his faith.
If service in his serving, in teaches in teaching, he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Sa madaling salita, lahat tayo may kanya-kanyang kaloob, iba-iba. Tama ba? Hindi pare-parehas. Now listen, sa kanya sinabi, let love be without hypocrisy. Sa madaling salita, if you don't exercise whatever gift God has given you, hindi ka totoong nagmamahal. Nagkakaintindihan? Okay pa tayo? Kaya ang una mong tanong, ikaw, ano bang gift mo? Tanong katabi mo, ikaw, anong gift mo? Have you ever considered to take that seriously? Ano ba talaga gift ko? Nakuha ninyo? Kasi noon, ganyan din ako. Puupo lang ako, nakikinig ako. But I ask myself, ano bang gift ko? Ano ang aking ambag sa church? Ano ang aking ambag sa Pilipinas o sa mundo na ito? Ano ang aking ambag as a part of the body of Jesus Christ? Kaya if you belong to Jesus, you will take that issue seriously. Ikaw at ako, if you say you belong to Jesus, pag-isipan mo, ano ang ambag ko? Ano ang aking kontribusyon? Ano yung gift sa akin na binigay sa akin ng Diyos? Because each of us, walang totoong pag-ibig kung walang pagkilala ng ating shape. Ang ganda sabi ni Rick Warren, yung word na shape, spiritual gift. Bigay ng Diyos to. It's not your natural talent. Bigay ito ng Diyos sa'yo. Pangalawa, ano sabi niya? Your heart, your passion. Kapag alam mo, mahal mo si God, then hindi aksidente that you have such passion for something. Naintindihan natin. May passionate ka sa mga bata. Maybe you have God gifted you to care for the children, to teach the next gen. Mga ganun tipo. Or maybe hindi lang yung heart, your ability. There's some ability that God has allowed you to have. Or you were trained from young. Pagiging bata mo, na-train ka sa area na yon. Tapos ano pa? Hindi lang yung shape, yung personality mo. For example, you have the gift of evangelism. Pero introvert ka. Yung isa, extrovert ka. Ibig sabihin, you will do the same gift in a different way. Nasusundan po mo ninyo? Then hindi lang yon, pati experience. Hindi aksidente yung mga experiences natin. Iba sa atin, ang dilim ng nakaraan. But God can make use of that experience for His glory, for the strengthening of the body of Christ. Naalala niyo isang kwento ng isang kapatid na rape. God is using that person para strengthen those people who are also victimized with the evil of this world. Meron yung gift niya, nagagamit niya. Experience yan, hindi naman lahat tayo naka-experience ng ganoon. Nakuha ninyo? Kunyari, tinanong ako tungkol sa mga drug addicts. Hindi ako naging addict Nasa drugs, kaya hindi ko alam yan. Kaya hindi ko alam paano mag-ministeryo sa kanila. So, sino hanapin ko? Yung mga kakilala kong dating addict sa drugs. Nakuha? Na nakaligtas na, niligtas ng Diyos, ngayon sila gagamitin ng Panginoon para sa mga taong ito. Nakuha natin. So, saan ako pwedeng gamitin? Si God yun. Yung experience mo, gagamitin ng Diyos. Naunawaan po. Kaya alamin natin, let love be without hypocrisy. And listen to this. Kaya nga, you can serve without loving, but you can never love without serving. Pakisabi nga ulit sa katabi mo, serve one another. Yan ang totoong pagmamahal. So how should we serve? So alalahanin niyo ito How should we serve? Remember the word. Di ba? Service. Sabi mo, service. Yan ang ating acronym. Service. Ang haba naman. I-abbreviate natin. SVC. Service. Let's start with S. Selfless. Say it with me. Selfless. Selfless. If you want to serve, it's not about us anymore. You must be selfless. Look at the words. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Now listen. Ang word na be devoted. Sa Greek, ang word na love, iba-ibang salita, iba-ibang kahulugan. Sa atin, halimbawa, pag-ibig. Ano pang word ng love sa atin? Pagmamahal. Tama ba? Iniirog. Sinisinta-sinta. Nakuha niyo? Yan yung mga salita ng pag-ibig sa Pilipino, pero halos walang pinagkaiba sa mga kahulugan. Pero sa Greek, iba-iba ang kahulugan. For example, pag sinabi mong phileo, it's a friendship love. Pag sinabi mong eros, or eros love, ibig sabihin ito ay romantic love. Nakuha niyo? Pag sinabi mong agape,
It is unconditional love. Ito pong devoted, kakaiba. Ang ginamit na word na love dito ay istorge o istorgo. Hindi istorbo istorgo. Parang storage, parang ganyan. So anong ibig sabihin nun? It is usually translated as bonding or affection of a mother to an infant. Nagkakaintindihan? So what does it mean? Kaya parang ganito yan. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Itong nanay, nung nanganak, ito ang crucial dyan. Hindi ka namimili ng iaanak mo. Tama ba? Malibang nag-ampun ka, pero hindi na pinag-uusapan natin dito. Ang issue dito, it's a bond between the child and the mother. Sino mga nanay? Nanay, pakitas kamay. Namili ba kayo ng anak? Nung inanak na, ayoko sa iyo. Sinauli mo? Walang ganon. Naku ninyo, paglabas niyan, gusto mo yung utsura o hindi, para sa iyo, wow, ang anak ko. Naku ninyo, mamahalin mo yan. Yun yung bond na ganon din sa Christian life. Nung sinabi niyang be devoted to one another, hindi ka mamimili ng Christian. Kaya dito, walang preference ito. Hindi ko Christian siya? Ayoko yan, ayoko kasama yan. Walang ganon. Regardless na kahit na type mo yan o hindi issue. You have to be affectionate. You need to be bond with love for that person because he is your brother or sister in the Lord. Kaya napansin nyo ba yan, kahit hindi kayo magkakilala, the moment na nagkaalaman kayo Christian kayo, bilang parang nagbaband kayo for something. Nga, nagpunta ka sa Amerika, nagbabasa, Christian ka ba? Oo, si Jesus. Biglang, ako rin. Biglang nagbaband na hindi mo maintindihan. Naku kaya doon malalaman na, pero pag hindi Christian, for some reason, alam mo kahit sabi niya, Christian ako, talaga? Hindi nga. Sigurado ka. Hindi mo lang sinasabi ng malakasan. Sa loob-loob mo, parang there is something wrong. Hindi nagja-jive, hindi nagko-connect. Nangyayari yon. Kaya hindi naman din, bakit hindi mag-connect na kung Christian kami o hindi? Kasi nga, this is a natural effect. Nakasabi niya, be devoted to one another because there's such a bond. Kaya walang selection, walang preference. At ito pang napakaganda. Hindi lang siya, tingnan nyo yung ginamit na metaphor pa ni Paul when it comes to the body of Jesus, talagang body. Sabi niya, for even as the body is one and it has many members, and all the members of the body, though there are many, are one body, so also is Christ. So isang katawan yan, iba-ibang parts. For by one Spirit, ito ang nagbaband sa atin. For one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, we were all made drink of one Spirit. Wala nang status. Mayaman yan o mahirap. Na kanya, boss o alipin. Walang pinagkaiba. Kaya dito pag sa church, hindi na issue, boss ko po siya Minsan, walang ganon. Dito pantay-pantay. Lahat tayo naglilingkod sa isa't isa. Pagdating sa katawan ni Kristo, lahat tayo naglilingkod. Kunyari, hindi naman pa pwede, halimbawa, nasa church kang ganyan. Bilang lutusan mo, ihulog mo yung aking tights doon. Dali. Bakit? Katulong kita, Binabayaran ka. Lagyan mo tights. Walang ganon. Kasi magkakapatid tayo. Sa Lord, magkakapatid tayo. We are to serve one another. Okay po? Hindi mo pa sabihin, binavolunteer ko yung katulong ko. Siya na. Walang ganon. We are equal in the eyes of God. We are all. Kasi hindi mo pwede sabihin ng kanang kamay, dahil kaliwete ka, ikaw kaliwa ka, wala akong pakialam sa'yo. Pwede ba yun? Subukan mo sa pakin. Nasasaktan ako, Hindi naman pwede sabihin, kanan ako, mas importante ako sa'yo, kaliwa, wala akong. Hindi totoo. Lahat yan pareho lang. Subukan nyo, tanggalin nyo isa. You will really be affected by the loss of it. Now look at, continue. For the body is not one member, but many. Now listen. So that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Anong klaseng malasakit? Same care. Tanong, talaga bang meron kang parehong malasakit para sa halimbawa lang sa lahatan at sa D-group nyo, pare-pareho kayo ng malasakit?
Pag hindi, ito lang, maaring nandiyan ka sa katawan at hindi ka kapareho ng malasakit ang lahat, baka hindi ka bahagi ng katawan. Baka kuto ka. Hindi, totoo yan. O kaya gusto mo, bulatisat yan. Para masosyal ka sa loob. Alam niyo kung bakit ko sinabi yan? Kapag ikaw ay lagi naghahanap lang na ikaw mapaglingkuran, kung anong makukuha mo, at hindi yung maibabahagi mo, parasite ang tawag doon. Kuto yun. Naintindihan? O kaya'y balakubak. Hindi na siya bahagi ng katawan o dumi ng kuko, istorbo. Nagkakaintindihan tayo? Kaya yung iba talagang hindi na naintindihan. Teka muna, kaya you ask yourself, ako ba'y totoo may malasakit sa katawan ni Kristo? Kasi bakit wala akong malasakit? Kasi siguraduhin mong hindi ka kuto. Simple lang, Lord, bahagi ba talaga ako ng katawan mo? It is only through a supernatural work of Jesus that you can be part of His body. It is not by joining, it is not by your own personal decision. No. It is really allowing God to take over you. Nagkakaintindihan? Hello? Huwag kayong mag-alala. Swapang din akong tao. Wala akong pakialam sa mundo. Ang pakialam ko lang, paano ako maging mananagana bilang isang tao. But I praise God. Kaya ako ito sinasabi sa inyo, I praise God, by His grace. When I realize that Jesus alone can save me, and He alone offers life eternal, bigla ho nagbago yung pananaw. So, pag-isipan niyo mabuti. Tanong ang asawa ko, ba't ka ba puyat ng puyat? Aral ka ng aral. I have to give my best para sa... Ito yung gift ko para sa katawan eh. Tama ba? Sabi niya, tsaka yung mukha mo, kung ano ginagawa mo sa taas, ang pangit. Hindi na importante itsura. Eh yun ang magpapagsilbi ko eh. Para yung mga natutulog, para naginip sila, ang pangit! Nagigising. Kasama yun sa kontribusyon. Nagkakaintindihan tayo, it's no longer about us anymore. Kaya nga, kinikwento ko to sa inyo, kaya nung nakita ko yung sarili ko sa TV, na ang taba-taba, ang itim, sa Panginoon Diyos, patawarin ninyo ako. Biruin nyo, wala naman akong pakialam, masarap kumain, no? Paborito kong pagkain, adobo. Isipin nyo, talagang mga singon, maalat-alat, maraming kanin, may sile. Yan ang mga type kong pagkain. Manok na puwet. Biglang tatalikuran mo yung pag-asan, yung puwet na yun, hello? Tatalikuran mo, para saan? Sa katawan ni Kristo. Kasi gusto ko sila mapaglingkod, ayoko isipin na kinain ko yung tithes. Pero hindi naman talaga. Naintindihan niyo po? Titiisin mo lahat yun. Bakit? Damit, hindi ako mahilig magbabarang ng ganito. Gusto ko naka-t-shirt, naka-sando, komportabling sapatos, kung maaari, tsinelas lang. Kaya nga, asawa ko galit sa akin, ba't di ka ba nagchichinelas? Ang dami namin tsinelas. Gusto ko yung naaapakan ko yung sahig. Ayoko nung... Pero pagdating sa pagsisilbi, kahit hindi ka komportable, sige lang. Bakit? Tingnan mo yung katabi mo, dahil importante ka sa Diyos. Okay po? Bakit tingnan mo ulit katabi mo? Importante ka sa Diyos. Kaya antok na ako, tinitiis ko. Sasabihin ng katabi, para lang sa'yo. Titiisin ko lahat para sa'yo. Para hindi ka mahawa sa akin. Nakuha ninyo, lahat yun, meron kang pagmamalasakit. Saan nang galing yun? Kay Jesus. Kasi tayo lahat, swapang na tao, lahat tayo, walang exemption. Ayaw natin makarinig na nakaka-apekto sa atin, napapahiya tayo, ayaw natin yun. Pero pagdating na kay Jesus, dahil bahagi ng katawan, kahit na ikakahiya ko, para isa kitutulong ng iba, gagawin ko. Yun ang sabi ng Lord. Yun ang malasakit. Di ba ganyan ang nanay sa anak? Kahit antok na yung nanay, pag umiyak yung baby, anak, alika. Ano gusto mo, gatas? Aliki. Ready ka na. Di ba yung bata? No. Yun ang iniisip niya. Wala namang pakialam niya sa iba eh. Pero yung nanay, gagawin lahat. Meron bang nanay na sabihin, anak, pasensya ka na, pagod ako ha, umiyak ka lang muna dyan. Walang ganun. Ang nanay na totoo, kahit anong pagod, kung walang mister na sasabihin, ko naman, walang ganun. Ako, tatayo yan. Tama, mali?
Yun ang sinasabi ni Jesus. Now, let's continue. And if one member suffers, look at the words, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Kasiyahan nating lahat. Pag nagsuffer, lahat tayo damay. Now you are Christ's body, and individually, members of it. Lahat tayo. Kaya sabi ng Lord, kaya ito mapapansin nyo, in a bond like that, between a mother and an infant, wala ng preference, walang pili-pili ng muka, walang pili-pili, basta ito yung anak ko, ito yung Ganon din sa church. Walang pili-pili. Sunod, hindi lang walang pili-pili, walang privacy. Hindi na, akin to. Yes, may privacy konti, pero sa totoo lang, privacy limited. Bakit? Lahat ng meron ako, sa'yo din. Nakuha ninyo, bawat desisyon kong gagawin, kasama ka. Kaya, kahit sa anak, hindi ka lang pwedeng magtatago ako sa nanay ko. No, kung talagang anak kita, concern ako paano mo ginagastos pera mo. Concern ako paano. Kaya ganun din sa Bible, tingnan niyo sabi ng Bible. Abhor what is evil, cling to what is good. Hindi mo pwede sabihin, wala kayong pakialam sa buhay ko. Kunyari kung club lang yan, yung kunyari social club. Halimbawa, gun club. Biglang sabi sa'yo, pare, ba't ibang babae kasama mo? Yung ibang kasama mo? Uy, wala kang pakialam sa akin ha. So, barilin kita. Gun club tayo. Anong gusto mo? Pagalingan tayo bumalin. Hindi, wala kang pakialam sa asawa. Pero sa magkakapatid at sa pamilya, hindi pwede yun. Kung ako yung nanay na matuwid, hindi pa pwede. Meron tayong standard bilang isang pamilya, tama ba? Ngayon, ganun lalo na sa Panginoon. Abhor what is evil. Kaya may pakialaman. Uy, partner, bakit hindi ka na nag-ate ng D-group? Busy po ako eh. Pero nalaman ko, hindi mo na rin kinakatagpo asawa mo ah. Iba na, ba't ka ba nakakailam, ha? Ngayon, kung talagang kabahagi ka kay Lord, walang ganunan, bilang, oo nga eh, sa totoo lang, nag-i-struggle ako ngayon. Tulungan mo ako, pag-pray mo ako. Tapos, sige, sasamahan kita. Huwag ka nang dumikit sa, dito kapag ka natutokso ka, sumakbo ka sa akin. Tatulungan kita. Mag-usap tayo ng asawa para magkaayos kayo. Ganun ang tulungan. Kasi nga, we are to cling to what is good. Yun ang totoong pagsisilbi sa isa't isa. Nakuha natin, hindi hahayaan mo lang. Pagka ganoon, yung mga taong ganoon, ay, baka garapata ito ah. Kailangan tulungan natin. Madala sa Panginoon para yung pagiging garapata niya maging totoong bahagi na ng katawan. Nakuha ninyo? Kasi kung talagang concern ka para sa Diyos, concern ka sa buhay din ng ibang tao. Ganito yan, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, hindi ako papayag na magkawindang-windang ang buhay mo sa kadiliman ng mundo na ito. Tama ba? Nagkakaintindihan tayo? Pakisabi sa katabi mo, mahal kita. Kaya please, mabuhay ka ng maayos. Ano ba yung evil na to? Ito yung evil oh. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove the will of God. Anything that's not God's will is evil. Huwag natin pang masyadong pagguluhin pa. Anything that you are doing na hindi will ni God, evil yan. Okay po. If you see your child rebelling, evil yan. Tulungan mo siya. Hindi ko sabing gulpihin mo, kundi tulungan mo. How can I help you? Kaya nga ang ganda ho ng exercise na ginawa namin noon sa family retreat eh. Ano ba yung nakasakit ako sa iyo? What caused me to wound your heart? Eh siyempre, yung mga anak, akala mo wala lang. Walang ganon. Nasaktan ako ng ganito. Ganun ba? Gusto mong dagdagan ko? Ha? Hindi ganon. Pero kasi sabi niya, nasaktan ako dito, ganun ba? O sige, patawarin ninyo ako. Tulungan niyo ako mag-improve next time. Tulungan niyo ako. Isa sa mga sinasabi na sa akin, tsaka pagkausap ka namin, lagi mo hawak yung cellphone mo, text ka ng text na ganyan. Tapos, oo. Sabi mo. Nakikinig ako. Gusto namin, pag nagsalta kami, baba lahat. Ganun ba? O sige. Kaya, ngayon, nakababa na lahat. Naka-computer at magsasabi ka, gusto mo, mamit, tapusin ko na? Ngayon na. Okay, ngayon. Sige, sabihin mo na. Dalihan mo! Walang ganon. Opo, kinig ka. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Kasi, kaya pala minsan nagagalit yung mga anak dahil may sakit sa loob eh.
Hindi will ng Lord. Tulungan mo ngayon. Paano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ka ba biglang hindi kumakain? Bakit hindi ka kumain ngayon? Di ba kakain tayo dapat? Bakit di ka sumabay? Ano ba? May problema ba, anak? So tutulungan mo ngayon. Kung ayaw mo, di mamatay ka sa gutom. Di ba? Pero hindi ganun na. Tutulungan mo talaga, aalalayan mo kasi ikaw nakakaintindi eh. Ganun din sa magkakapatid. Tutulungan mo. Hindi mo kukondem. Kawa, nang bababae ka, balak sa buhay mo. Susumpain ka. God! Hindi ganun. Tutulungan. Ano ba maitutulong ko sa iyo? Siyempre, hindi yung babae tutulong sa lalaki. Ako na. Gusto mo. Walang ganun. Dapat, tutulungan mo para makawala, hindi lumala. Ulitin ko makawala, hindi lumala. Yun ang calling natin sa Diyos. That's how we work as a body. Kaya, maybe to some of you, you're asking, paano ko malalaman yung role ko sa katawan ni Jesus Christ? Paano ko malalaman? Hindi ko alam eh. Natanong niyo ba yon? Ano ba yung gift ko? Paano ko malalaman? Eto, gusto niyo malaman kung paano kayo makakapaglingkod? Ito sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng apostol, binigyan niya tayo ng propeta, binigyan niya tayo ng ebangelista, binigyan niya tayo ng mga pastor at guro. Para saan? Para i-equip tayo sa gawain ng Diyos para palakasin ang katawan ni Kristo. Alam nyo, kaya nga kasama tayo sa isang church. May pastor, hindi naman ginusto ng pastor, binigay yan ng Diyos. Kaya nga sobrang blessed ako. Bakit? Sa CCF. Biro yung binigay sa atin ng Diyos. Talagang, hindi niya, iniwan niya yung sarili niyang negosyo. Ibig sabihin, negosyante siya, pero ang priority niya, yung pagiging pastor. Dahil binigay siya ng Diyos sa atin eh. Ang dami sana niyang dapat gawin pang ibang bagay. But He made a choice to follow the Lord to strengthen us. Kaya pinagpipray natin lagi si Pastor Peter. Nandiyan niyo? Lahat tayo. Isipin niyo, si Pastor Ricky lang, manimbawa lang, binigay siya ng Diyos. Bakit? Ang taas ng posisyon niyan dati sa trabaho niya eh. Pero had to live that work to serve God because God gave us pastors to equip us. Pwede naman sanang doon na lang sila sa labas. Itsura pa lang, artistahin na. Tingnan niyo na lang kami. Wala akong kilala. Kontrabida ang dating. Pero ang ibig sabihin, pwede naman sanang gumugol na sa ibang bagay. Bakit? Pinili ng Diyos for the body of Christ to equip the saints. So, ini-equip tayo ng Lord. Naintindihan po? Now, gusto niyo malaman? Binigyan tayo ng Lord ng GLC. Binigyan tayo ng Lord ng iba't ibang paraan. Tinuruan tayo mag-D-group. Those are part of equipping. Now, listen. Tingnan niyo pa. Yung mga taong they took that challenge seriously. They listen to their leaders to equip them. Tingnan nyo nangyari sa kanila. Panoorin natin. GLC. When you became a follower of Christ, you were given a mandate to make disciples of all nations. Now you may already know the reason why, but you may still be asking how. Let's take a look at the different phases of radical love through their stories. Zenaida Dumendem's story started with a massage. Being passionate about the grace she received from the Lord, she started asking her clients, "Have you come to know Jesus personally?" Slowly but surely, her clients became her first small group members. Wondering how she could accommodate them in her small space at home, she decided to partner with a co-member to have an open house for their small group meetings using photocopied GLC books. Ang simpleng massage naging daan para sa gospel message. According to Iris Chan, when we think of discipleship, we often look for people outside the home, while taking our family out for lunch or coffee could just be the break you've been waiting for. Elma de la Isla's small group journey started by simply spending time with her neighbor friend. Then she ministered to and comforted another neighbor who lost a child. What does she always carry? Gospel tracts that tell of God's love story. God's way to heaven may be a simple little tool, but for Elma, the message of Christ's saving grace is so powerful. Michael Barlis was once often irritable, impatient, and complaining. He felt he was not fit to lead a small group. But God transformed him to become a man who is God-centered, loves spending time in prayer, and committed to lead by example. When we ask God to change things or people around us, He often changes our hearts first. Mary Ruth Miras was once hesitant to go out of her comfort zone. If you think you're not yet ready to lead a small group, why not start building relationships with your office mates first? Go out with them, do something you have never tried before. Try archery. Kahit di ka marunong sa una, okay lang yan. Malay mo, ang makita naman nila sa'yo ay ang iyong humility.
A few years ago, their business was open 7 days a week. But in obedience to God's word, Israel and Marilyn Servo took a step of faith to honor God. They started to have a rest day and even brought GLC to their employees. Sa kanilang pharmacy, hindi mawawala ang GLC. Kaya sa susunod, kung ikaw ay hindi sigurado, huwag kang mahihiyang magtanong, may GLC po ba dito? Diane Marie Maestro accepted Jesus as Lord and Savior during CCF's 30th anniversary. She joined her office mates D group, attended True Life Retreat twice in 2015. Later on, challenged by her leader to co-lead a small group. This same small group was eventually entrusted to her care. She would often feel nervous whenever a new member was added, but she kept on praying and trusting God's sustenance. Your story may not be as colorful or as great or as bright. What matters is you trust and obey the call of Christ. Kaya sa susunod na tanungin ka, kung para kanino ka gumigising o para kanino ka nabubuhay. Ngumiti ka at sabihin mo, radikal na pagmamahal ang sa buhay ko ay nakapagbago. Ikaw, anong magiging kwento ni Kristo sa buhay mo? Praise God. Amen? Yan po yung ginanap 2 Saturdays ago. Nagkaroon po ng graduation sa GLC. Kaya nga tayo may GLC eh. Kaya nga ho tayo may mga iba't ibang mga equipping na ginagawa sa mga members. It's up to us now. Nakuha natin? Kaya sabi namin, gusto mong malaman itong sukreto, be selfless. Kasi ang lagi natin excuse, wala akong time. Sentro sa sarili. You want to start serving God, start with be selfless. Kaya sabi sa kanila mo, be selfless. It's not about you anymore. It's about Jesus. Ang pangalawa, you need to understand voluntary. It must be voluntary. Bakit? Tingnan nyo sabi ng Bible, be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. You see, when God commanded us, hindi pwedeng ipilit sa'yo yan. You must voluntarily obey. It is now your decision. Hindi ko na decision yan. After ko i-preach dito, kayo na yan. It's now your decision. You must take a voluntary step to say, sunod ako, Lord. Kasi it's between you and the Lord. Nagkakaintindihan tayo? Kaya nga, if you want to serve, ikaw mismo, you have to take a step of faith to volunteer. Kasi sabi ng Bible, tinan nyo, this practice is not only for our fellow Christians. Hindi ganun. Ang sabi ng Lord, lawakan mo pa. As you are faithfully serving one another in the body of Christ, sabi niya, yung katawan ni Kristo ngayon will begin to serve as Jesus Christ's feet, as Jesus Christ's arms, as Jesus Christ's lips sa mundo na ito. Kaya continuous ang ministry ni Jesus. Paano? Sa magitan mo, pamagitan ko, pamamagitan nating lahat. Naunawaan po? Andiyan pa kayo? Ulit. Ikaw ang paa ni Kristo, ikaw ang kamay ni Kristo, tayo ang ganagamit ni Kristo para iabutin ang ating mundo. Kaya sabi ng Bible, do good to all people. Nagkakaintindihan? Sabi niya, while we have opportunity, time will come, maubos yung opportunity. But while we have opportunity, do good to all people. Now, kaya sabi ng Bible, tinan nyo sa Romans, balikan natin Romans 12. Kahit kaaway, hindi tayo nalilimitahan to serve. Bakit? Kahit kaaway yan. Kasi sabi ng Bible, never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. Now look at this. If possible, so far it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but I leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Look at this. But if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap burning coals on his head. Look at words. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Paano natin matatalo ang dilim, ang kasamaan sa mundo na ito? Overcome it with good. Tama? Ulitin ko We are an army enlisted by God to search and destroy the terrorists of wickedness in this world. How? By doing good. Pakibalik natin, pakisabi natin ulit. Overcome evil with good. Sabi mo sa katabi mo, overcome evil with good. Ito dapat nating voluntaryong gagawin.
Kaya sabi nga ni Jerry Bridges, bakit hindi natin makita yung mga opportunities na yon? Wala akong makita Sabi ni Jerry Bridges, the reason most of us do not see the opportunities to serve is that we are continually thinking about ourselves instead of others. Alam nyo, may kwento sa Bible. Ito po yung nangyari. Kung naalala nyo itong bata na to, about 5,000 lalaki pa lang ang naggagather na ganyan. Sabi ni Lord, Philip, pakainin natin sila. Yan sabi niya Sabi niya, Philip, where are we to buy bread so that this may eat? Pakainin natin sila. Anong sagot ni Philip? Sabi niya, Philip answered, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. Lord, isang taong sweldo. Di kasya dyan. Lalaki pa lang yung 5,000. Yung babae pa. Dito lang, mas maraming babae. Tama ba? Yung dahil babae pa. Yung bata pa. Lord, hindi kakasya. Pero sabi naman ni Lord, alam niya naman na yung kanyang gagawin. Alam niya na. Kaya lang tinanong niya lang, para subukan siguro si Philip. Philip, kasi ang kadalasan, kapag wala kang malasakit, lagi kang makakahanap ng pasakit Ulitin ko pag wala kang malasakit, lagi kang makakita ng pasakit para gawin yung dapat mong gawin. Nagkakaintindihan tayo? Kasi pag may malasakit ka, lagi kang makakahanap ng paraan para mapagsilbihan ang pinagmamalasakitan mo. Tama ba? Hello? Okay, so hanap ka ng paraan. So sabi niya, wala. Ito tatandaan natin. Kapag napaka-imposible na yung sitwasyon, this is the time for Christians. Alam bakit? Our God does the impossible possible. Ulitin ko pag panahong madilim, parang hindi mo na alam paano aayusin, panahon natin to. Okay po ba yan? Kaya sa opisina nyo, pag panahon madilim na yung sitwasyon, panahon mo yan. Pagkakataon mo na yan magliwanag. Sa bahay, madilim. Pagkakataon mo lalo yan. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, madilim na ba ang paningin mo ngayon? Pagkakataon mo nang dumilat. Sorry. Now, bakit ko sinabi? Sabi ni Charles Swindoll, we are all faced with a series of what? Great opportunities. Brilliantly disguised as impossible situations. Parang imposible. Tingnan nyo yung bata. Imposible. Pero lapit yung bata. Sabi ng bata, sabi niya, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here. Yung bata, walang nakikitang imposible. Sabi niya, here was 5 barley loaves and 2 fish. But what are this for so many people? Alam, grabe, no? Sabi niya, ito, 5 tinapay para sa 5,000 tao. Anong gagawin dyan? Gagawin breadcrumbs? Hindi pa rin magkakasya. Yung isda, anong gagawin dyan? Filet? Lalo malabo. So, pero ito pa rin yung bata. Ito po, gamitin nyo kung anong maitutulong. Yan lang maambag ko Alam nyo, hindi naman hinahanap ng Diyos na supplyan mo lahat ng problema sa mundo Kung ano yung maambag mo, di yun lang. Ang amazing kay God, kinuha niya yung ambag ng bata, at saka pinag-pray, at naging sapat para sa lahat. Hindi lang sapat, sobra pa nga. Dahil nakaipon pa ng 12 basket na sobra. Yan ang ating pagkakataon. Pakisabi mo sa katabi mo, pagkakataon natin to. Tingnan nyo lang Nakita nyo ba yung dilim sa Pilipinas? Lagi na sabi ko, paano na tayo? Alam nyo ba ang bait ng Diyos sa atin? Isipin mo, drugs. Would you believe God opened an opportunity for us to minister sa mga drug addicts? Kaya nga, meron tayong tinatawag na sipag. Ano yung sipag? Simula ng pag-asa. Tingnan nyo po. Tingnan nyo. Hindi ko na, kaya ako to blurred para hindi nyo na makita yung mga baka matukhang Diba? Ito yung mga nag-graduate, pinakita lang ng mga certificate, sobrang tuwang-tuwa sila. They were ministered to. At ang dami natin kailangan mga volunteers na para abutin ng mga addicts na itong maaring iba sa inyo. You've been there. Pero ayaw nyo aminin na hiya kayo. Hindi nyo kailangan mahiya sa nakaraan ninyo. God delivered you already. So, help others also. Tulungan nyo. Yung experience mong yan, unique yan sa iyo. Gamitin mo para sa Diyos. Don't waste your mess. Make it a message to the people. Allow God to move to you. Okay ba yun? Yung sabi ng Lord, no, hindi lang kaya may sipag. Huwag kayong sumama sa tamad. Sa sipag. Tamad taong alang magagawa.
Kaya akala na they will make it. Wala, ito ang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos as a ministry. Hindi lang yan nakakatuwa. Alam nyo ba, hindi ko sasabihin sa inyo lahat ng ministry meron tayo. But one of this, yung G-Men. Movement po sa Enlightening Nations. Okay? Ito po, sa G-Men, pero yung binigyan tayo ng pagkakataon para magturo sa lahat ng kapulisan. Patungkol sa moralidad at kapatungkol sa anumang bagay patungkol kay Jesus. Isipin niyo mula sa recruit hanggang sa magre-retire. Ayaw niyo pa yun? But again, hindi kaya. Amen, praise God. Pero hindi kaya yan ng ilang lang workers dito. We need to volunteer as God opens opportunities. Now, tingnan nyo itong mga pulis na to, amazed na. Ito lang, gulat nga po ako nung nakaraang, ito lang linggo na ito, nagsalta po ako sa mga officers na magiging general sa military. Would you believe kung paano binigay? Kasi sabi ko, Lord, paano ko mararamihin pa sa sarili ko? Paano pa? Yan ang pinagpipray ko sa Diyos. Kaya, nandyan lang yung mga tutulong. Nandyan lang, nakapikit lang. Pero, dilat mo lang ang mata mo, makikita mo. You're part of this. Amen po? Ito pang ginawa ng Diyos. Alam nyo ba? Binukas pa din sa atin ng Diyos ang mga kabataan. Nakipag-isa sa atin ang National Youth Commission para abutin ang mga estudyante sa high school at college. Alam nyo, high school pa lang, mga 6,500 schools ng population, napakarami. Umaabot ng 20,000, 10,000. Ang alam nyo, volunteer sa kanila, 6,000 para sa 20 eskwelahan pa lamang. Saan ka kukuha nun? Ayan lang sa katabi mo. Pagkakataon na natin, naalala nyo, sabi natin kanina, pornografiya, problema. Wow, matuturuan na natin sila ng tamang pananaw when it comes to sex. Tama ba? Kaya isipin nyo itong mga rescue kabataan na ito, ang daming youth yan. At ngayon po binigay sa atin ng Diyos yan. Kaya nga meron tayong ministry. Ito, isang eskwelahan lang ito isang eskwelahan lang ito. Kung di ako nagkakamali, isang year level lang ito. Diyan ba si Euclid? Andiyan pa ba? Wala na? Alam ko, isang year level lang ito Pero yung dami niyan, isang school lang yan. Ulitin ko, 16,500 schools. Ang una natin gagalawin, 20 eskwelahan lang. At sabi nga, Lord, imposible ito. But nothing is impossible with Jesus. Amen? Pero, sinong gagamitin ni Jesus? His body. Sinong katawan? Pakisabi mo sa katabi mo, kabahagi ka doon. Kung Christian ka, kung di ka Christian, forget it. Pero tutulungan ka pa rin namin. Bakit? Kailangan mo makilala si Jesus. Alam nyo ba, yan pa lang yung mga opportunities binigay sa atin ng Diyos. Paano pa ito? Sa buong Pilipinas, sa bawat 10, isa lang ang Christian. Mga kaopisina, mga katrabaho, mga kaklase, na nangangailangan ng totoong dahilan sa buhay na tanging si Jesus ang makapagkakaloob. Di ba naalala kita yung tanong kanina? Anong dahilan mo sa paggising sa bawat umaga? Kaya iba gusto nila matulog na matulog Pero wala kasi dahilan. Ba't ako magigising? Ba't ako kailangan magising? Sasabihin mo, gising na! Ang tamad-tamad mo! Bakit nga? Anong gagawin ko? Magpakain ng aso? Maglinis ng bahay? Yun lang ba? Ang sagot ng Lord, hindi na lang yun ng anak. Halika, in-enlist kita ngayon sa army ko. Let's work together and reach out these people. I need you. But let me tell you this. Ito sabi ni Jesus, I need you. I want you to be part of my team. But if you don't want to, I can do it without you. Ulitin ko. Gagawin ng Diyos yan, with or without you. It's up to you whether you will voluntarily come and serve Jesus. Amen? Kaya tingnan nyo, may magagawa tayo kung magtutulungan tayo. Panoorin natin to.
It's smarter to travel in groups. Alam nyo, nakita nyo yung umaatake. Aatakihin at aatakihin ang trabaho ng Diyos. Pero if we will work together as one body, yun ang sabi Ephesians, we wrestle not against flesh and blood, but we need to stand together and win this country for Jesus. Amen? We need to stand as one body and let's win this country for Jesus. Pero finally, it's not about this country, it's all about Jesus. Kaya we need to be Christ-centered. Ulitin natin, selfless, voluntary, and Christ-centered. Kahit anong dami nating ma-accomplish, kung hindi sentro si Jesus, sayang lahat yun. Tingnan niyo sabi ng Bible. Tama, not lagging behind in diligence, fervent spirit. What's that? On service. But when you serve, it is not really serving just people, but serving the Lord. Tandaan nyo, kaya mo pinagsisilbihan yung kasama mo, kasi kabahagi siya ng katawan ni Jesus. Kaya ako pinagsisilbihan yung katabi mo, kasi kasama yan sa katawan ni Jesus. So ang idea, si Jesus yung pinaglilingkuran. Naintindihan po natin. The reason why we are moving as one body to reach out to this country and to the world. Bakit? Kasi yun ang heart ni Jesus. Go and make disciples of all nations. In other words, itong puso ni Jesus, siya yung brain and every one of us moves along with the head. Tama ba? Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya He is the center. Now look at this. Sabi ng Bible, above all, look at the words, keep fervent in your love for one another. Why? Because love covers a multitude of sin. Daming problema, but walang kasalanan na pipigil sa pag-ibig. Be hospitable to one another without complaint. And sabi niya, as each one receive a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold of grace of God. Kapatid, whatever you have right now, your gifts, whatever you have, tanda mo, hindi iyo yan. Pinagkakatiwala lang ni Jesus sa iyo. Naunawaan po natin. Kaya naalala ko nung nasa Korea kami, hindi po ako mga awit na totoo. Marunong lang ako umawit. Sabi nung kasama namin, yung leader namin, Pastor, kailangan natin ng volunteer to share a song. Kasi para sa mga kapatiran nating Koreano. Wala nagvo-volunteer. Bakit? Hiya ako. Hindi naman boses yun. Dahil sabi ko, Lord, yaman din lang binigyan niyo ako, di kakanta ako. Ako umunta. Kasama ko yung misis ko, pianista. Sabi ko, sweetheart, give me a key of G. Hindi ganun yung senaryo. Kwento ko na lang sa'yo. Sabi, parang tugtugan mo ako. So kumanta ako. Maniwala ka sa Tagalog ang kinanta ko. Tagalog kasi, di ba lang marunong Koreano. Sa Tagalog ang kinanta ko. Dakilang katapatan. Habang umaawit ako para sa Panginoon Diyos, kita ko yung mga tao, biglang, hindi man lahat, ang daming lumuluha. Pagdating ko nga sa restaurant, sabi niya, hindi kami nagkakandidihan, action lang. But we understand one thing, the language of love. Sabi ko sa Panginoon Diyos, Lord, kahit itong maliit na meron ako, kumpara sa iyo to, bibigay ko. Nakuha natin. Lahat ng binigay sa iyo, pagkatiwala sa inyo ng Diyos. Bahay, ari-ari, pinagkatiwala sa inyo ng Diyos yan. Use it for His service. Be Christ-centered. Kasi sabi ng Bible, we as good stewards. Now, let's continue. Whoever speaks, as one speaking the utterances of God. Who serves, do so as one who serves by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified. In all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Kapatid, kailangan tayo magtulong-tulong. It doesn't matter who gets the credit as long as Jesus Christ is glorified. Amen?
Kaya tingnan niyo po ang ginawa ng Lord sa isang patotoo ng kapatid natin. And here, before I end, marinig po natin isang kapatid to testify before us kung anong ginawa ng Diyos through her at kung paano siya ginamit ng Diyos to reach out to so many people. Si Carla Rendon. Kalakapakan po natin, Panginoon Diyos. Good afternoon. I came to know the Lord through my father in 2006. He met the Lord while he was still in active service with the Philippine National Police in 2003 as an officer in the Highway Patrol Group. This was the time when CCF sponsored a 40-day purpose-driven life series for PNP personnel, followed by a retreat at the Kaliraya Recreational Center. There, my father accepted Jesus as his personal Lord and Savior, and that eventually led to our family coming to know the Lord and attending CCF worship services. From then on, my heart was on fire to know Him and be equipped to serve Him. Our family attended the Biblical Foundation series, followed by GLC 2 and 3 classes. Right after graduation, I took the challenge to sign up and start a D group. I also joined various ministries such as Next Gen, Music Ministry, Singles Ministry, and Prayer Ministry. God started bringing in one girl after another to my first ever D group. However, major changes took place in my work assignments. This and other factors left me little choice but to leave D group and other ministry involvements behind. Fast forward to January 2014, the Lord is faithful and He brought me back to active duty. God spoke to me during CCF Prayer and Fasting Week to start handling a D group again. There, I met my new discipler who mentored me and consistently encouraged me to start all over again. Through one-on-one discipleship and equipping them through GLC and small group, the Lord slowly but surely added to our number. A D group of 10 members eventually became a group of leaders that God used to mentor other girls that He entrusted under them. But following God's will and doing His work did not excuse us from experiencing challenges. As a small group, we together faced struggles, defeat, and victory. For example, one of the ladies that God has entrusted me gave up of what she thought was the center of her happiness, and that was her 7-year same-sex relationship. With the help and encouragement of her family and our D12, she attended retreats and seminars where she experienced God's unconditional love for her. Now, she is joyful beyond measure by the grace of God. She dedicates her time in serving the Lord through ministers she's involved in. Another lady under me came to a point in her life where she felt so much pain and emptiness as she lost all the things that she thought most precious to her. These led her to fix her eyes on Jesus by consistently attending D groups, retreats, Bible studies, and having a dedicated personal time with the Lord. Now, all by God's grace, she is leading her own D group and is part of different ministries and church activities. God has indeed blessed her with a meaningful and purposeful life. Today, by the grace of God, our D group is actively involved in serving the Lord together in various ministries. We are part of Next Gen Kids Church as a small group teachers and gospel sharers to children who visit Next Gen for the first time. We are also involved in the Mega Sports Camp as huddle coaches. We volunteer as facilitators and workers for the True Life Retreat and Goals Hope Ministry. We also have our D group network activities and outreaches organized by my discipler and many of the ladies under us. We have a monthly prayer gathering we call Hands Together and a monthly community outreach program where we minister to the kids of Barangay Paoo, Santa Maria, Lugana. Let me end with this verse from 2 Timothy chapter 2, verse 2. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. Please do pray for us that we may all honor God, love and serve others, and finish well. I am Carla Veresa Fullerendon. To God be all the glory, honor, and praise. Praise God, praise God. Si Carla po, dinidisciple ni Cheryl.
Tapos andito yung mga kasama nyo, di ba? Andito yung mga kasama mo, nandito. Ayun, tayo kayo. Ayan, sila po yun. Di ba? Praise God, no? Yung grupo nila. Sipin mo, babae ho ito, kung saan pumupunta para lang umabot din ho ng mga tao. The truth is this, whenever we serve, tayo po ang binibless ni God. Di ba? Parang vitamin shots yun eh. Pwede man na pag-pray natin sila bago tayo magpatuloy, before we end, tayo po mag-pray. Panginoon Diyos, maraming salamat kay Carla, salamat kay Cheryl, at sa kanilang grupo, aming Ama. Thank you, Lord, for using them to model to us, Father God, what it means to serve as a D group, O Lord. As they serve one another, as they serve the group, O God, Lord, they also, Father God, being used, Father God, to serve people outside of their group. Thank you, Lord God, for using them. At hiningi ko, Panginoon, to continue to protect them, to continue to love them, continue to, Father God, to accomplish your purpose through them, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless, God bless. Praise God. Now, maaaring tatanong kayo, paano kami? Hindi nyo kailangan mag-invento. You talk as a D group, you serve as a D group. Saan? Ang daming opening. You pray about it. G-Men, Rescue Kabataan. Kasi yung Rescue Kabataan, we do not just teach the youth, we want them also to rescue other kabataan. Kaya we're building them up to become rescuers. Nakakatuwa ang ginagawa ng Diyos. So pwede kayo, ang dami-daming ministry actually na available at you just pray about it. Kaya mamaya ho, as we pray, doon sa labas, you can go to the booth and understand, saan ba ako pwede? Okay ba yan? So you start praying about it and you discuss it to your D group. Sa tayo magko-commit. Maaring hindi kayo physically to support, but in other ways, you can be a part of volunteer sa ibang paraan. Okay? But pray that God will make use of you. Now let me just end with this verse. Sabi ng Bible, it is not this way among you. Remember, sabi ng Lord. Kasi nagtatalo-talo yung mga alagad eh. Jesus called them to himself. He said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. It is not this way among you. Christian ka, hindi dapat ganyan ang pananaw natin. We are not the same as the Gentiles. They wanted to be served. But for us, different. Sabi niya, but whoever wishes to become great among you shall be your servant. And sabi niya, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. And sabi ng Bible, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Alam niyo ba kung bakit pumunta si Jesus dito? It is not for us to serve Him. He came to serve us. We needed Him. We cannot save ourselves. So He came to save us. Siya na yung naging kabayaran para lang tayo po maiahon ulit. Kasi alam ng Panginoong Diyos that without Jesus in us, wala akong pupuntahan ng buhay natin. Kaya iba sa atin, parang pagod na, hindi alam kung anong ginagawa, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam paano ayusin ang buhay. Alam mo bakit? Hanggat hindi si Jesus ang sentro ng buhay mo and allow Him to serve you, that you can serve others. Hindi mo makikita yung hinahanap mong abundant life. Yung buhay na may kasaganaan ito. Yung buhay na may dahilan. Yung buhay na may kabuluhan. Yung buhay that will really make a difference in this world. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kapatid, nagtatanong ka ba kung ano may bahagi mo sa katawan ni Jesus Christ? Hindi ito sa pagsimulan, tingin-tingnan mo ang sarili mo. The first thing that you need to do is start being selfless. Isipin mo that your life is not meant for yourself. You are meant for Jesus. You are meant for His body. You are meant for His purpose. Yun ang dahilan mo. And discover your part as you allow yourself to be trained. Hindi aksidente nandito ka sa movement na ito. Or if you belong to somewhere else, learn from there. As your pastor would equip you. But dito, as a pastor of this movement, as one of the pastors, we want to equip you. We want to guide you. We want to tell you and teach you on how you can really be of service to Jesus. Volunteer yourself. First, volunteer yourself to serve in a D group. Then pray to God that you can serve through G-Men or maybe through or RK or to Uplift or whatever venue that God is opening to you. Maaring sipag, binuksan na ito ng Diyos sa atin because we want
to make a difference in this country as we live out our calling as salt and light of this world. Thank you, Jesus. Do you want to take the challenge? Gusto mo bang gamitin ka ng Diyos? Gusto mo bang makita mo ang totoo mong bahagi sa katawan ni Jesus Christ? Suko mong buhay mo sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you know every one of us in this room. Father God, thank you that you know those people who are seeking for meaning to life. And Lord, thank you that unless we live for you and for your purpose, we will always be miserable. Kaya, Panginoong Diyos, tulungan niyo kami that we would not fall into that misery. We would not fall into a miserable life by thinking only about ourselves, our kingdom. Allow us, Father God, to serve your purpose, to serve your body, to serve, Father God, as you have designed us to be. Lord, help us that we are to no longer live for ourselves, but for you, who died and who lived again for us. Thank you, Jesus. Lord, I pray to strengthen your body to really make a difference in this country and even throughout the world. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you and good afternoon. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.